Ilang araw nakasama ko ang mga batang pirata na ikwento nila sa akin na sa Baseco pa rin nakatira ang taong bumuo sa grupong pirates. Nang bisitahin ko si Richard, ang sinasabing founder ng grupong pirates, nakahinga ako ng maluwag. Hindi na siya pirata, kundi construction worker. In 2003 before starting yung group namin dati. Anong layunin ba ng grupong pirata? Bakit itinatag mo siya? Pagtatag ko ng grupo na yun, so samahan lang ba? Sabi mo may napanood ka lang pelikula. Anong pelikula yon? Kay Jax pa yung Pirates. So Pirates of the Caribbean. Nalulungkot daw siyang hanggang ngayon. Buhay pa rin ang grupong pirates sa katauhan ng mga kabataan sa Baseco. Sa pagkaalam mo, ano yung mga ginagawa nila ngayon na hindi nyo ginagawa dati? Ang hindi namin so ginagawa dati, yung mga mga kargamento, mag-abandon ba, yung bawasan yung mga kargamento, bull cutter. So dahil gawa rin ng maluwang siguro yung part ng ng barge, so kinakat nila yung mga dapat na hindi na mas madaling pagkaperahan nila yun. Pero ngayong nagbagong buhay na siya, sana raw sumunod din sa yapak niya ang mga batang pirata. Hindi lang si Richard ang iniwan na ang buhay pirata. Sa isang internet shop ko naman natunton si Randy, 20 anyos, dating batang pirata. Isang tingin sa mukha niya, alam ko nang hindi maganda ang naging karanasan niya sa grupo, 5 taon na ang nakararaan. Bali, nagkayaan ko yung mga barkada, mga pirates na yun, na makuha tayo ng bakal. Sumama naman ako. Punta namin doon, yun, nanguha kami ng mga bakal. Nagkataon na dumating yung security guard. Yun, nagtakbuhan kami, hinabol kami. Na-corner kami lahat. Doon na kami pinagtitirador kami ng security. Hanggang sa tinamaan po ako sa mata. Pagkatapos sa akin, wala akong naramdaman. Dumudugo lang siya. Tapos, tinakpan ko yung isang mata ko. Pagkatakpan ko, wala na pag-asa. Wala na makita, parang blanco na. Kwento niya, nagtago ang security guard kaya hindi ito natunto ng mga otoridad matapos magreklamo ang kanyang pamilya. Puno man ng panghihinayang, desidido na siyang magbagong buhay. Ayoko na, aksidente ako nagbago na ako, ayoko na. Kasi baka mo na yan. Barili na ako dyan. Talaga hindi ka na bumalik? Hindi na ako. Pero sa akin, sana tigil na nila yung makuha nila ng bakal, lalo pag nanako na yan. Huwag nyo lang hintayin na magayari sa akin, matirador o mabaril kayo ng dyan. Alas 5 ng umaga sa Baseco, naabutan kong natutulog ang mga bata sa dike. Kasiping ang mga barkong tila karugtong na ng kanilang bituka. Kagigising lang ni John Ray. Ang ibang kasama niya, lumusong na sa mabaho at maduming tubig. Naalala ko tuloy nang minsang tinanong ko sina John Ray at Glenn kung ano ang pangarap nila sa buhay, kung balak pa nilang iwan ang pagiging batang pirata. Computer engineer. Computer engineer. Bakit yan ang naisip mo? Para matuto akong mag-computer. Ano ba pangarap mo para sa pamilya mo? Welder po. Ano? Welder. Pangarap mo yon? Opo. Gusto mo maging welder? Welder ng... mga barko. Ano man ang pangarapin ng mga bata, gusto kong maniwalang maaabot nila ito. Umaasa pa rin na kaya nilang paikutin ang gulong ng kanilang buhay sa kabila ng pagkukulang ng mga nakatatandang gabayan sila sa tamang landas. Ako po si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.